A 5 years old kid raising right now. It's not easy. Bye, Daddy. Bye, Daddy. And bye, Happy. Happy. Nasa taas yung aso namin tsaka yung asawa ko. Kaya nagbababay siya. Wow. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V. Happy. 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 Yeah. Happy. Yeah. Sarap. Pagkatapos mo kumain, naakyat ka na ha, para makagawa na si mami ng mga gawain ha. I'll let my kid eat alone just for him to become independent, just to learn how to eat alone, and that's the start of being independent child. I want him to know that every child needs to become independent, not dependent to their parents, starting by eating alone. Happy. Yes, help the pork. Use the pork. You. Helping. The use of the pork is helping the spoon. Very good. Happy. Yeah. It's 3 p.m. and kumakain pa lang siya ng lunch. Hindi talaga natin masabi yung time na minsan gutom na yung anak natin and we need to cook. We need to make food for them. Ayan, nagluto lang ako ng hotdog since we have a rice naman kasi nagluto na ako ng kanina po umaga. So, ayan siya. Tapos niya kumain, ihatid ko siya sa taas sa tatay niya para mas makapagpahinga siya doon. Wow, delicious! Very good! Hindi siya nag-ketchup, ganyan lang siya. Yung ulam niya, hotdog and kanin, okay na siya dyan. Minsan, ayaw niya pa ng hotdog, kanin lang siya. Napaka-picky niya sa pagkain, nahihirapan ako magpakain sa kanya. This is 5-year-old toddler eating alone, teaching him how to be independent child, starting and how to eat alone. Make sure that your kid wash their hands before eating kasi ganyan ang ginagawa nila. Nagkakamay sila pag hindi nila alam paano ipunin yung pagkain and kinakamay nila yan. So make sure they're washing their hands before eating. Sit down properly, my baby. Sit down properly. Sit down. Your feet. Sit down. Sit down your feet. Yan, para hindi ka mahirapan. Okay? Very good. Use the spoon, baby. Use the spoon, not the fork. See?
Very good. He is enjoying eating alone. See? He loves to eat alone. Delicious. Very good. You want more hot dog? Hot dog here. Thank you. Okay. A slice for you. Adida. Yeah. Adida. Mm-hmm. Okay, go. Adida, mommy. Yeah. Adida. Your phone. Mahuhulog yan. Put your phone on the table. See? Very good. Ang cute lang, diba? Kumakain ng mag-isa. Wow. The egg. What's that? The egg. It's a frog. One. Frog. Huh? Mm-hmm. Mm-mm. Put your phone on the table para hindi malaglag, then eat properly. Very good. Drink your water. Drink your water. Huh? Yeah. Huh? Okay. Daddy. Mm-hmm. Sabihin mo po pag ayaw mo na po. Oops, oops, hold it properly. Sabihin po pag ayaw na po, ayaw mo na. Pupo. Ayaw mo na po? Ayaw na? Okay. You drink your water and then ihaatid na kita kay daddy. Pupo. Oh, see? Pupo. Kakakain niya lang, natatain na daw siya. So, okay, let's go upstairs. Pupo. Okay, okay. Daddy. Okay, let's go. Let's go. Pupo. Okay, go to daddy. Good morning, this is Mary Jess again, and my discussion for today is about a toddler kid. A 5 years old, 4-year-old, 6 years old kid is a toddler. So, paano ba magpalaki? Actually, I am still learning how to
talaga, raise a child, a toddler, a kid. Actually, I am still learning din as a parents. Kasi nga, as a mommy, as a parents of a young toddler, Gabriel Adam is not easy. Ganito, pagkagising niya, tatawagin na ako niyan. Nung baby pa siya, naka-cellphone lang siya sa loob ng kwarto, okay na siya. Ngayon, hindi mo na siya ma-stuck sa loob ng kwarto. Talagang lalabas siya, talagang maghahanap siya ng kung ano-anong gusto niya, and then pag hindi mo yung na-provide sa kanya, magta-tantrum siya. Ang hirap, kasi ako, as a mother, as a mommy, yung patience ko ganito lang, sobrang ganito lang. Yun talaga yung inaaral kong pahabain talaga yung patience ko. So, ang nangyayari, lagi kami nagpapang-abot dalawa. Pag siya nagalit, nagagalit din ako. So, I learned this, a few days nitong mga araw na to. Pag nagalit yung anak mo, kasi I'm so stressed eh. Sabi nga ng asawa ko, yung mata mo malalim na. Ang dami mong eye bag, sabi ng asawa ko. And tinignan ko yung sarili ko, bakit ba ako na-stress? Diba? Bakit ba ako na-stress? So I talked to myself in a mirror and I told to myself na yung anak mo yan eh. Bakit ka na-stress sa kanya? Diba? So I decided na kahapon, so I start kahapon, I told to myself, I set my mind na pag nagtantrum si Gabriel, I make it easy. Relax, inhale and exhale, and I try to understand what you want. So, hindi ako pwedeng magalit because I am the parents, hindi ako pwedeng magalit ngayon. So, ngayon, ang ginagawa ko, kalma, okay, tinotalk ko siya, kinakausap ko siya ng mabuti. Kung hindi niya talaga gusto, hindi niya talaga kung hindi talaga kayo magkaintindihan, since my baby is a late bloomer kid, he can talk fluent pa sa age na 5 years old. So, hindi kami minsan magkaintindihan. And I am busy doing my works here at home. Nagkakasagupa yung stress namin. Nagkakasagupa yung tantrums niya at yung stress ko. So, ngayon, I try to learn kung paano ba talaga i-handle yung tantrums ng bata. At saka, yung stress ko, paano ko siya ihihiwalay, yung stress ko from work, tapos yung stress ko from a toddler, paano ko siya ihihiwalay, 'di ba? Ganon, para hindi siya maghalo. So, kahapon, ang ginawa ko, what do you want, 'di ba? Kasi ayaw niyang pumasok, gusto niya ng fruits, ng mga kiwi. I don't know if I am wrong or talagang hilig niya talaga sa edad niya ngayon na 5 years old yung mga fruits. Bumili ako ng chart ng mga fruits. Ngayon, ang gusto niya, yung mga nasa chart, bilhin ko lahat yon, like pineapple, kiwi, asparagus, mango, banana. Alam niyo, madali naman bilhin yung iba. Pero yung like asparagus, kiwi, broccoli, cauliflower, para lang i-stack niya dyan sa taas at mabulok kasi hindi naman siya kumakain ng gulay. Tinatabi niya po sa pagtulog. Ano bang trip ng anak ko ngayon, 'di ba? Ano bang trip ng toddlers ngayon, 'di ba? So sabi ko, so nagkakaanuhan kami, bakit kailangan bilhin yan? Why we should buy that one? Hindi ka naman kumakain ng gulay. Nai-stack lang sa taas kasi may mga una na kaming binili, hindi siya part ng chart kasi ni-request niya yun. So, ang nangyari, nabulok siya sa taas. Nabulok siya hanggang sa hindi na namin nakain. Like yung melon, hindi na namin siya nakain. Bulok na yung loob niya, kakatabi niyang matulog, katabi niyang matulog, ganun siya. So, ngayon, pagkatapos niya ng mga binili namin hindi kasama sa chart, yung nasa chart naman ngayon yung pinapabili niya. I don't want to buy asparagus. Diba? Parang plants lang yun ng mga mahahaba yung tangkay. Why we should buy that? Diba? So, minsan ang sakit ng ulo ko. Paano ko ipapaintindi sa kanya? Paano ko i-handle yung tantrums niya? So, yun, pumasok siya kahapon and I promise na I buy kiwi, yung 35 pesos, yung isang bilog na ganun kaliit, Diyos ko po. I buy that. And then, what I promise is promise. So, I look for to the market a kiwi
And then, paglabas niya ng school, Mami, kiwi, sabi niya ganun. So, kung hindi ko yung binili, madadala siya sa akin. Kasi sabi ko, pumasok ka, you go to school, and I find kiwi, and then, when you go out, I bring that kiwi to you. And tinandaan niya yun. So, what if I didn't find kiwi? Hindi ako naghanap ng kiwi. Hindi ko tinupad yung promise ko. So, madadala siya. Once na sinabi ko ulit na, sige na, pumasok ka anak, and then, bibilang kita ng ganito, hindi na siya maniniwala. So, that's it. Yun yung una kong yun yung una kong nakita na yung mga child pala, pwede mo pala silang i-promise. Promise, I will buy this. Tapos, nahihinto sila sa tantrums nila. So, isa yung natutunan ko kahapon. And then, isa pa, pag nagtatantrum siya, inahayaan ko lang muna siya magtantrums hanggang kumalma siya bago ko siya nilalapitan. Kahapon, ganun yung ginawa ko. Kaysa magpang-abot kami, ganun yung ginawa ko. So, okay ka na, we're okay now, sabi ko. So, you need to take a bath and then go to school. Kasi ayaw niyang pumasok sa school. He said always, no, I don't like, no, like that. So, I try to, give space, sige, go, ka dyan, tantrums ka dyan ng mga 30 minutes, pag okay ka na, so let's go. And then, nag-work yun, and promise, and thanks God, at nag-work yun, kasi wala na akong plan B nun, So, that's it, ganun siya yung nangyari sa akin kahapon, at yung mga natutunan ko. So, kung may mga alam kayo kung paano din i-handle yung tantrums ng mga kids, a toddler kid, a late bloomer kid, you can comment down below para mas matuto pa ako as a mommy, as a parents, para mas matuto pa ako. Thank you so much.